3:00 pa lang na madaling araw gising na si Cassandra. Araw iyon ang kanyang kasal. Mula na may takda ang kasal ni Oliver Martinez sa tigurang wedding of the year sa Sacramento, halos dalawang buwan na nakakaraan, halos hindi siya makakain at makatulog na maayos dahil sa labis na excitement. Proud na proud siya maging future wife na isang katulad ni Oliver. Napakagwapo nito sa edad na 29 ay isa ng doktor. Nagmula rin ito sa isang mayamang pamilya na Sacramento. Parehong matagumpay na negosyante ang mga magulang nito. Kumatok siya sa kwarto ng kanyang mga magulang at ginising ang mga ito. Hindi nagtagal pinagbuksan siya ng pupungas-pungas niyang ina na si Josephine. Anak, ang aga mo namang nagising. Pula nito, umiti siya na maluwag. Gusto ko kasing maayusan agad ako ni Amber para kapag hindi maganda ang una niyang ayos, mababago niya agad at hindi nagmamadali. Aniyang ang tinutukoy na talagang makeup artist niya. Ha? Mamayang 5:00 pa ng umaga darating dito si Amber. Tatawagan ko na siya ngayon, Mama. Baka mapakiusapan ko na agahan niyang pagpunta rito. Natampal nitong noon ito. Saka inakbayan siya. You know what? You're too excited. Baka nga naghihilig pa ngayon si Oliver eh. Tumawa lamang siya. It's okay, Mama. Mamayang 9 pa naman ang kasal namin. Isa pa, hindi naman masyadong nabubusing ayusan ng groom, di ba? Nagtungo sila sa kusina. Nagtimpra ito ng gatas para sa kanya. Maya-maya lang ito manog ang telepono sa sala nila. Tumayo ito para sagutin yon. Matagal na sandaling nawala ito at ang bumalik ay larawan ng paggagitla ang anyo nito. Mama, tikom pa ang bibig. Nanlambot ang upo ito sa binakanting upuan rin. Naalarma siya. Mama, bakit? May problema ba? Sino yung tumawag? Si Tita Alice mo, anak. Anito ang tinutukoy ang ina ni Oliver. Bakit? Anong sinabi ni Tita Alice? Kumibot-kibot ang bibig ko. Ilang sandali pang lumipas bago nito nagawa magsalita. Gusto niyang pumunta ako ngayon sa bahay nila. Bakit daw? Gusto raw ako makausap ni Oliver. Bakit? Gising na rin si Oliver? Anak, huwag ka sana mabibigla. Pero gusto raw ni Oliver na i-postpone. I-cancel ang kasal ninyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. What? Kasi gustong umatras si Oliver sa kasal ninyo. Parang bombang sumabog yun sa harap niya. Para siyang itinulo sa kanyang kinaupuan. Bagay na gawang ibuka ang bibig. Mama, is this a joke? Umiling ito. Sana'y ganun nga, anak. Tumayo na ito. Ngayon day pupunta ako sa kanila. Tumayo na rin siya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, pero pilit niya yung binaliwala. Sasama ako, Mama. Pero anak, let's go. Aniya saka lumabas ang kusina. Pinatungan lang niya ng roba ang damit pantulog na suot niya bago sila sumakay sa kotse niya. Siya ang nagmaneho. Mabilis na nakarating sina Cassandra sa bahay ni Oliver. Pinapasok agad sila ng katulong. Sinalubong sila ni Tata Alice sa sala. Malungkot ang mukha nito. Kasi I'm so sorry na ganito ang kinahantungan nito. Pinatatag niya ang sarili. Nasaan po si Oliver, tita? Gusto ko siyang makausap. Napakagatlabi ito. Nasa kwarto niya tagahanda na yatang umalis. Puntahan mo lang siya roon. Mabilis ang mga hakbang na tinungo niya ikalawang palapag ng bahay. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Oliver. Saglit lang ay bumukas na iyon. Bihis na bihis si Oliver at may malaking traveling bag sa paanan nito. Honey, hindi niya alam kung iiyak siya ng mga sandaling iyon. Matagal bago ito nagsalita. I'm sorry, Cassie, but I have to do this. Anito sa mahinang tinig. Lumapit siya dito. Naramdaman na niyang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga luha. But why, Oliver? Why? Umiling ito. Huwag mo nang alamin, Cassie. Masasaktan ka lang. Talasing na gusto kong gawin sa iyong masaktan ka ng todo. I've caused you enough damage and... Yumuko ito at hindi na ituloy ang sasabihin. Tell me now. I said now. Halos hysterical na siya. Bumuntong hininga ito at saka muling sinilubong kanyang tingin. Kailangan umatras ako sa kasal natin dahil hindi ko kayang talikuran ang responsibilidad ko kay Eloisa. Natahimik siya. Ano ang responsibilidad niya sa dati nitong kasintahan? 4 months ago, kung natatandaan may pumunta ako sa Maynila dahil sa isang buong seminar na dalahan ko doon. Aksidente nagkita kami ni Eloisa sa mall. Nagkaroon kami ng pagkakataon makapag-usap. She told me na mahal pa rin niya ako. Sinabi ko sa kanya may girlfriend ako, even engaged to you. Pero binaliwala niya yun. One Sunday night, inimbitahan niya akong bisitahin ko siya sa kondo niya. She's living there alone. Nagaya siya na mag-inuman kami. Pinagbigyan ko siya. Nalasing kami at may nangyari pala sa amin. She was a virgin. Nasa po nito ang noo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay binuhusan siya na nagyaya ng tubig na mga sandaling iyon. Malungkot nang marapit sa kanya. After that, iniwasan ko na siya dahil ayoko magkasalap pa sa'yo. Akala ko'y tapos na lahat sa amin dahil wala na rin akong communication sa kanya. But after 2 months, she told me she was pregnant. Pagpapatuloy nito, tuloy yan siya napasinghap. Pregnant?
Nagbakaawa siya na panagutan ko ang dinadala niya, but I refuse dahil ikaw ang mahal ko at ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Buong akala ko'y makakaya kong talikuran ang responsibilidad ko, pero kagabi na pag-isip-isip ko na hindi ko pala kaya. Kawawa ang batang na sinapupunan ni Eloisa kasi. Kaya kahit masakit sa akin, kailangan umatras ako sa kasal natin. Halos hindi siya makapaniwala sa mahabang salaysay nito. Pakiramdam niya inanaig ang buong pagkatao niya sa kanyang nalaman. Saka siya tuluyang nawalan ng malay. Nagsa-shower si Cassandra na marinig niya ang pagtunog ng telepono. Oh, not now. Pero ayaw pa rin tumigil niyon sa pagtunog. 2 beses pang nagdial. Kung sino man ang tumatawag na iyon, wala naman siyang inaasahan tawag ng araw na iyon. Posible kayang kaibigan si Scarlett yon? Hindi pa kasi ito umuwi sa apartment nila. Patuloy pa rin sa pagtunog ang aparato na halos nasa labas ng pinto ng banyo, kaya dinig na dinig niya. Napailing siya. Baka si Scarlett kain at may importanteng sasabihin. Minadali niyang pag-i-scrub ng kanyang katawan. Kapag ko'y mabilis na nagbanlaw siya ng katawan, saka nagtapi ng tuwalya. Lumabas siya ng banyo at tinampot ang auditibo. Hello? Kasi nandito ako ngayon sa SMC. Mangiyak-iyak ang tinig ni Scarlett sa kabilang linya. Kinabahan siya. Ha? Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Sunod-sunod pang tanong niya. It's not me, Cassie. Si Mommy ang narito sa ospital. Nabangga ang sinasakyan ng jeepney. She's unconscious until now. Kinilabutan siya sa narinig. Humagulhol ito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Cassie. Tinawag ko ng lahat ng santo at santa para hilinging iligtas si Mommy. Calm down, okay? Sabi niya. Sigurado makakaligtas si Tita Emma. I'm sure of that. Pwede ka bang pumunta rito sa ospital? Samahan mo ako, Cassie, please. Sumang-ayon agad siya. Kahit hindi sabihin nito'y talagang pupunta niya ito. Alam niyang kailangan siya nito ngayon. I'll be there in about half an hour, okay? Sabi niya. Okay, maghihintay ako. Pagkatapos sila mag-usap, bumalik ulit siya sa banyo para mag-shampoo. Papunta na si Cassandra sa ospital sakay ng kanyang pulang Honda Civic. Sa pagmamadali, hindi niya nagawang suklayin ng mahaba at medyo kulot niyang buhok. Basta tinalian lang niya iyon ng puting laso. Ni hindi rin siya nakapagbayad ng lipstick o nakapagwisik ng pabango. Balak pa naman sana niya na pagkatapos mag-shower, panonoorin niya sa DVD ang pelikula na Salma Hayek. Nababagot siya sa restaurant kaya alas 7 pa lamang, nagpaalam siya sa kanyang mga staff. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lamang sinasalakay siya ng ganong pakiramdam minsan. Paborito niyang aktres si Salma Hayek. Gandang-ganda siya rito. Paborito at crush ni Oliver ang aktres. Oliver? Pinilig niya ang kanyang ulo. Mabuti na lang at kapag sumasagi sa isip niya paminsan-minsan ang dating nobyo, hindi na kumikirot ang kanyang puso. Hindi na siya nasasaktan. Mahigit 2 taon na rin ang kakaraan mula nang tumaligo dito sa kanilang kasal. Pero nagdulot ang hindi magandang epekto sa kanya ang ginawa nito. Naging mailap siya sa mga lalaki. Naging suplada siya sa lahat ng mga manliligaw niya. Ni hindi niya binibigyan ng pagkakataon ng mga ito na ipahayag ang damdamin ng mga ito sa kanya. Para sa kanya, pagkatapos ng ginawa ni Oliver, hindi niya pwedeng pagkatiwalaan pa ang lahat ng lalaki. Batid niyang unfair yun sa mga lalaki pero ano magagawa niya kung yun ang tumimo sa isip niya. Kaya siya nakihatid sa apartment na tinutuloy ni Scarlett ay para tuluyang makalimutan si Oliver. Ayaw niyang nakikita pa ito. Lalo pat pagkatapos ng halos 1 buwan, iniuwi na nito sa kanilang bayan si Eloisa na nooy halata na ang tiyan. Hindi niya gustong lalo pang masaktan. Ipinagpasalamat niyang agad siyang tinanggap ni Scarlett. Matagal na rin sila magkaibigan ito. Nasa kolehiyo pa lamang sila. Freshman siya noon at 3rd year na ito na magkakilala sila. Taga-kabilang bayan ito at nangupahan lang ito sa Sacramento dahil mas makakatipid ito kaysa araw-araw mag-uwian. Oh damn! Malakas sa sambit niya na makita isang lalaking bigla na lang gumitna sa kalsada. Mabuti na lang tapansin niya ito kaya mabilis siya nakapagpreno. Nakabibiging ingay na 4 na gulong ng kanyang kotse ang namayanay sa paligid. Halos wala nang 10 talampakan na layo ng bumper ng kanyang kotse sa kinatatayuan ng lalaki. Nanggigigil na binusinahan niya ito. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya habang nakatingin dito. Pero nakasara ang mga bintana ng kanyang kotse kaya't siguradong hindi siya narinig nito. Mabilis siyang bumaba at lumapit dito. Pinamebangan niya ito. Mister, magpapakamatay ka ba? Sabi niya sa malakas at ang uuyam na tinig. Pwes wag kang mandaman ng ibang tao. Pumunta ka sa mataas na tulay doon. Doon sa minangat, doon ka tumalon. Pero iba ang isinagot nito. Miss, pwede bang tulungan mo ko? Look, na-flat ang gulong ng sasakyan ko. Malalim at maganda sa pandinig ang boses, ngunit hindi niya yun pinansin. Noon niya naisip na nasa isang lugar sila na medyo madalang daanan ng mga sasakyan. Palayan ang magkabilang gilid na yun. Medyo madilim din sa kinaroroonan nila. Kung hindi lang siguro sa liwanag ng headlights ng kotse niya, baka hindi niya nakita ang figura nito. Kinabahan tuloy siya. Mabilis tumalikod at bumalik sa loob ng kanyang kotse. Binuksan ng bahagya ang bintana sa gawin niya at tumingin ulit sa lalaki.
Umalis ka na dyan ngayon din. Kung hindi, sasagasaan kita. Sigaw niya rito. Miss, wala ka man lang bang kakukonsensya-konsensya? Hindi ka ba sanay tumunan sa mga taong nangangailangan ng tulong mo? Malay ko ba kung masamang tao ka pala? Malay ko ba kung may binabala ka sa aking masama? Mataring nasigaw pa rin niya. Dahan-dahan lumapit ito sa kanya. Hep, wag na wag ka lalapit. May armas ako. Itinaas ito ang dalawang kamay. I am harmless, miss. Kailangan ko lang talaga ng tulong mo. Ayun ang kotse ko. Tingnan mo ang unahang gulong. Sa right side. Flat na flat, hindi ba? Noon lang niya napansin ng kotseng nasa gilid ng daan. Look, kung pwede sasabay sana ako sa'yo at ibabama ako sa vulcanizing shop, please? Tinitigan niyang mukha nito. Tanggalin mo nga yung cap mo? Utos niya rito. Ha? Pero bakit? I just wanna make sure na pwede kong pagkatiwalaan ang mukha mo. Walang kakeme-kemeng tugon niya. Napapailing ni Inilis itong suot na baseball cap. Halos matulalasin ang mapagbasta ng mukha nito. Napakagwapo nito. Parang artistang itsura nito. Kahit hindi nakangiti visible ang malalim na biloy sa kaliwang pisngi nito. So may mangot siya. Ano naman kung gwapong lalaking to? Looks can be deceiving, sabi nga nila. Bago pa man niya isa tinig ulit ang pagtanggi sa pakiusap nito, inilabas ito ang pitak at inabot sa kanya ng driver's license ito. This is me. Tingnan mo kung hindi nga ako dapat pagkatiwalaan. Tinanggap niya ang lisensya ang iniabot nito. Grayson Monteverde, ang pangalan nakasaad doon. 31 years old na ito. Here is my company ID para masatisfy ka. Sabi ulit nito sabay abot na isa pang identification card. Bakas ng iritasyon sa tingin ito. Napaigtad siya ng tumulog ng kanyang cellphone na nasa dashboard. Mabilis niyang sinagot iyon. Si Scarlett ang tumatawag. Kasi nasan ka na? Oh my! Bulalas niya. Hintayin mo lang ako dyan. Nariyan na ako after 5 minutes. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa ito tinapos ng tawag. Mabilis niyang iniabot ang lisensya ni Gray. Halika na nga, sabi niya sa napipilitang tinig. Tila nakahinga ito ng maluwag. Umikot ito sa harap ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto ng front passenger seat para makasakay ito. Thanks, sabi nito. Inirapan niya ito sa binuhay ang makina ng sasakyan. May konsensya ka rin pala eh. Anito maya-maya, saka tumawa ng mahina. Hindi agad siya nakasagot. Nakaton ang tensyon niya sa babango na gamit ito na ng mga sandaling iyon ay pumupuno sa kanyang kotse. Suwabe ang babango nito at masarap sa dating sa ilong. By the way, ako nga pala si Grayson Monteverde. You can call me Gray. Pakilala nito sa sarili. Napabuntong hininga na lamang siya. How about you? What's your name? Saglit na napunan niya ito ng tingin. Hello, Gray? Napakamot ito sa batok. Hello, what's your name? Tanong ulit nito. Saan ba kita ibababa? Napakamot ulit ito sa batok. Saka tumawa ng mahina. Wow, what Hindi na ito tinuloy ang sasabihin. Saan ba kita ibababa? Tanong ulit niya. Diyan na lang sa unang vulcanizing shop na madadaanan natin. Tumango lamang siya. Nakatutok pa rin ang atensyon niya sa tinatahak nilang kalsada. Napansin niyang tahimik na rin ito. Nang hindi makatiis sa lingon niya ito kaya nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Nakaramdam siya ng iritasyon. Ano bang problema mo? Asik niya rito. Kumunot ang noon nito. Wala na akong problema. Meron pa ba? Tinulungan mo na ako eh. Bakit ka nakatitig sa akin? Tumawa ito. Masama ba? Ang ganda mo eh. Pirandilatan lang niya ito. Hindi nagtagal inihintunan niyang kotse sa harap ng isang vulcanizing shop. Humarap ito sa kanya. Thank you so much, miss. Walang anuman. Tugon niya. Tumawa ulit ito. What a nice name. Thank you so much again, miss. Walang anuman. Bye. Itinas pa nitong isang kamay sa kanya. Nang gigigil na pinandar na ulit niyang sasakyan. Nasa lobby ng Sacramento Medical Center si Scarlett nang dumating si Cassandra. Halatang inaabangan siya nito. 24 na si Scarlett. Babyface ito kaya parang kaedad lang niya ito. Exotic ang beauty nito. Matangkad at mahilig magsuot ng mga high-heeled shoes. Kaya kapag magkatabi sila, nagiging obvious na maliit siya. Sexy rin ito at may malapor sila ng kutis. Pero madalas sabihin ito sa kanya na naiinggit ito sa mga assets niya. Lalo na sa matambok na pawit at mayamang dibdib niya. Noon mahalaga sa kanya mga assets niyang yon. Ngunit na magkahiwalay sila ni Oliver, wala na siyang pakialam sa katawan niya. Ni hindi nga siya nagpupustura pa eh. Ayaw na kasi niyang maka-attract pa ng ibang lalaki. Para sa kanya, problema na lang hatid ng mga ito sa buhay niya. Iyakap agad siya ni Scarlett na makalapit sa rito. Hindi naman ito napigil ang sarili na umiyak. Ito sa balikat niya. Inakay niya ito malapit sa upuan. Nasaan na si Tita Emma? Tanong niya rito ng kumalma na ito. Nasa ICU pa rin siya kasi. Sumisigok-sigok pang tugon nito. Nakausap pa na ba ang doktor? Tumango ito. About an half hour ko siguro. Anong sabi sa'yo? Napakagat labi ito. Delikado raw ang lagay ni Mommy dahil malaking sugat niya sa tiyan. Nadurog din ang kaliwang hita niya. Oh God! Umiyak uli ito. Kailan ba nangyari ang aksidente? Tanong niya.
Gusto niyang sunod-sunurin ang pagtatanong dito upang kahit paano makontrol nito ang pag-iyak. Kaninang alas 4:30 ng hapon, pauwi na sana ako sa apartment nung tumawag sa akin yung staff dito sa ospital at ibalita nga ang nangyari. She sighed. Tinitigan niya ito. Kumain ka na ba? Umiling ito. Okay, dito ka muna at bibili ako ng pagkain mo. Babalik agad ako, okay? Tumango lamang ito. Tinakain agad niya ito na makabalik siya. Pagkatapos itong kumain, sinamahan niya ito sa labas ng ICU. Alas 2 sa madaling araw na lumabas ang doktor na umasikaso kay Tita Emma. Hinarap agad ito ni Scarlett. May bahagyang ngiti sa mga labi nito. Ligtas na sa kapahamakan ng mami mo, Miss Lopez. Hindi napigilan ni Scarlett ang sarili at niyakap ang doktor. Maraming salamat po. But I have something to tell you. Muling sabi ng doktor. Ano po yan, Dok? Malala ang nangyari sa kaliwang hita ng mother mo. Durog na durog ang bones niya sa bandang yon. Mas makabubuti kung puputulin na lang yon para mas makasiguro tayo ng kaligtasan niya. Natutop ni Scarlett ang bibig. Oh God! Muli na namang umiyak ito. Yun na lang ang pwede natin gawin, Miss Lopez. Pero sa susunod na araw pa naman schedule operation niya. In the meantime, pwede na siyang ilipat sa pribadong kwarto. Nang maikalma ni Scarlett ang sarili, tumungo na rin ito sa harap ng manggagamot. Nasikaso agad nilang magkaibigan ng private room na nilipatan ni Tita Emma. Uuwi muna ako, Scarlett, ha? Para makapagpahinga ako ng konti. Kailangan ko kasi maagang pumasok bukas sa restaurant dahil may nakaschedule activity doon bukas. Paalam niya rito na masigura niyang ayos ang lahat. Tumango ito. Thanks, Cassie. Walang anuman. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Cassandra dahil hindi agad siya nakatulog dahil sa pagod. Alas 9 na makarating siya sa restaurant. Cassie's Cuisine ang pangalan ng fine dining restaurant na pagmamayari ng pamilya nila. May 2 taon na rin yon. Na makagraduate siya ng college sa Coastal Hotel and Restaurant Management, iniungot niya sa kanyang mga magulang na gusto niyang mag-business. Hindi naman sa nabigo. Pagkaroon ng 1 buwan pagkatapos sila makahanap ng magandang pwesto sa pinakasentro ng Sacramento, inumpisa ng itayo ang bungalow type na restaurant. Pagkaroon ng 3 buwan, binuksan na nila iyon. Siya mismong namahala na iyon kasamang siyam na staff na kinabibilangan ng 4 na waitress, 1 cashier, 2 cook, 1 janitor at 1 security guard. Maganda ang takbo ng restaurant, marahil dahil na rin sa taglay niya. Yun ang dahilan kaya nakukuha siya ng hulugang kotse. And just a couple of months ago, tuluyan na niyang nabayaran iyon. Ang restaurant na nagsilbing libangan niya ng mga panahong sariwa pa ang ginawang pagtalikod ni Oliver sa nakatakda nilang kasal. Abala na mga tauhan niya sa restaurant pagdating niya roon. Alas 11 ng umaga pang dating ang grupo ni Henry Lim, ang mayaman negosyante sa Sacramento. Doon ito isa-celebrang kaarawan nito. Tumawag po kanina si Mr. Lim, Ma'am Cassie. Sabi ni Luna sa kanya. Ito ang pinahaka ng kamay niya sa restaurant. Nasa edad 30 na ito at may asawa na. Ito rin na nagsisilbing cashier. Ano ang sabi niya? Tanong niya. Bago raw sila pumunta rito, tatawag daw ulit siya. Itanatanong ka nga niya eh. Sinabi ko na wala ka pa rito. Tumango siya. Kamusta? Okay na bang lahat? Kamusta sila sa kitchen? Kagagaling ko lang dun kanina. Okay naman ang lahat. 2 putahe na lang yata nihanda ni Bert at Oscar. Nakahinga siya ng maluwag. Naglalakad na siya patungo sa loob ng counter. Inilapag niya ang shoulder bag sa ibabaw ng kanyang mesa, saka hinarap ang telepono. I-denial niya ang numero sa bahay nila. Ang katulong na si Aling Nora nakasagot sa kanya. Pwede ba kay Mama, Aling Nora? Naku, tulog pang mama mo kasi. Kauwi lang yata nila kanina alas 5 ng umaga eh. Napakunot noo siya. Alas 5? Oo, gising na kasi ako kanina at nagluluto ng almusal nang dumating sila ng papa mo. Sumimangot siya. Galing na naman sila ng kasino? Saan pa ba naman nila pumupunta? Kundi doon lang. Hay, ewan ko ba kina Ate Josephine at Kuya Ethan kasi na-addict na talaga sila sa sugalan. Hindi na siya nabibigla kapag gano'n ito kung magsalita. Matagal na kasi itong naninilbihan sa kanila. Ayon sa kanyang ina, 3 taon pa lang siya noon nang pumasok itong katulong sa kanila. Kaya itinuturing na nila itong kapamilya. Huminga siya ng malalim. Hindi pa nga yata sila nagbabago, Aling Nora. Sinabi mo pa kasi. Ang ganda pa naman ng usapan namin kahapon ni Mama na pupunta siya dito sa restaurant ngayon dahil may mga activity ngayon dito. Almost 50 persons ang i-expect na mga guests na pagsisilbihan. Oo nga eh. Kung may maiiwan lang ba dito sa bahay, ako na lang pupunta ngayon dyan para matulungan kita kasi. Pakisabi na lang po kay Mama na tumawag po ako. Malungkot na sabi niya. Sige kasi, malay mo baka milagro magising si Ate Josephine na maaga at makapunta agad siya dyan mamaya. Sana nga. Pilit iminaksi ni Cassandra ang sama ng loob na nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang ina na hindi pala makakarating sa restaurant dahil inuuna pa nito ang pagsusugal. Inabalan lang niya ang sarili sa trabaho. Alas 11 ng umaga nang dumating ang grupo ni Henry Lim. Sinilubong niya ang gwapong negosyante sa entrance door.
Naka-abresyete rito magandang asawa nito na si Astrid. Buntis na si Astrid. Nasa 5 buwan siya nito. Pangalawang anak na mag-asawang dinadala nito. Kinamayan niya si Sigmund. Happy birthday, Mr. Lim. Bati niya. Thanks, Cassie. Tugon ni Sigmund. Hello, Mrs. Lim. Bati niya kay Astrid. Hello, Cassie. Very friendly tugon nito. Halos lahat ng mga bisita ni Sigmund ay mga kaibigan at kamag-anak nito at ni Astrid. Naroon din ang pangalan ng anak na mga ito na akay-akay ng yaya at ang ina ni Sigmund na si Maria Lim. Naging abala na siya sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nakitulong na rin siya sa pagsaserve ng pagkain. Kalahating oras na yata nagsimula ang kainan na mapatingin siya sa gawin na entrance door dahil may pumasok doon na isang matangkad at gwapong lalaki na pamilyar sa kanya, si Gray. Hindi niya matanda ng apelido nito, basta't ang alam niya, nagsisimula iyon sa M. Hindi niya napigilan ang sariling titigan nito. Mas gwapo pa nito kapag ganong maliwanag ang paligid at kailakas ang sex appeal nito. Nakita niyang tumayo sa Sigmund at sinalubong si Gray. Nagkamay ang dalawa, pareho nakangiti. Ibig sabihin magkaibigan ang mga ito. Inakay ni Sigmund si Gray patungo sa mesa ng una. Napansin niya kung gaano ka-welcome si Gray sa asawa ni Sigmund at sa ina nito. Nakakarogan lang yun na malapit na kaibigan ng pamilya si Gray. Nainis siya sa sarili. Wala kasi na dumating si Gray para bang naaasiwa na siya sa bawat galaw niya. Kapag nakakita siya nito, ano kaya ang gagawin nito? Makikilala pa kaya siya nito? As if I'm interested. Nakalagay siya ng table napkin sa lalagay ng mag-angat siya ng mukha. Napansin kasi niya ang pagtayo ng isang tao sa labas ng counter, si Gray. Hi! Nakangiting bati nito. She tried to smile. Hello? Kilala mo pa ba ako? Kunwari saglit siyang nag-isip. Oh, yeah. Ikaw yung naisakay ko kagabi dahil nasiraan ka na sasakyan, hindi ba? Lumuwang ang pagkakangiti nito. Akala ko hindi mo ako natatandaan. Ililibot ito ang paningin sa kabuuan ng restaurant. Nice place. Kapag ko ay sabi nito na muling tumitig sa kanya. Thanks. Maikling tugon niya. Sa inyo ba to? Tumango siya. Ikaw ang nagmamanage? Yes. Who is Cassie? Pero bago pa man siya makatugon, nagsalita na ulit ito. I'm sure that's you, am I right? Tumango lamang siya. Ewan ko ba kung bakit hindi mo masabi-sabi sa akin ang pangalan mo kagabi. Kaya napaganda pala ng pangalan mo. Cassie. Very pure. Hindi siya nag-react sa sinabi nito. Inilibot ulit ito ang paningin sa paligid and back again to her. Anong oras ang closing time ng restaurant ninyo? Hindi pare-pareho. Minsan inaabot kami ng 12 ng hating gabi. I see. You mean hanggang sa ganung oras narito ka sa restaurant? Yes. But not last night. Hindi agad siya nakakibo. Kasi 8 pa lang yata na maisakay mo ko eh. Napaungol siya saka tumayo. Please excuse me. May kukunin lang ko sa kusina. Pagdadahilan niya upang matapos ng usapan nila. Sure, Cassie. Tumalikod agad siya tagtungo sa kusina. Hindi rin nagawa ni Cassandra magtagal sa kusina dahil kailangan sa dining area ng restaurant. Pagbalik niya sa counter, nilapitan ulit siya ni Gray. Nakakuha mo na ba yung kukunin mo sa kusina? Nakangiting tanong nito. Nanggigigil na naikawim niya ang isang kamay niya. Yeah. Pagkasabi niyon, inabala kunwari niyang sarili sa record book na hawak niya. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang lumapit si Sigmund at kinausap si Gray. Beses ang pinag-uusapan ng mga ito, napansin niya na nagtungo na ang dalawa sa mesang kinaupuan ng mga ito. Pasado 1:00 yata ng hapon na magsiuwian ng mga guest. Hindi niya inaasahan na muling paglapit sa kanya ni Gray. I'll be back tonight for my dinner, Cassie. Sure. Napipilitang tugon niya. See you then. Okay. Hindi mo ako makikita mamaya pagdating mo dito, no? Ngaling-ngaling isigaw niya dito habang palayo ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili.